bangis. Sa bayan ng General Trias, Cavite, isang ordinaryong hapon ang nagsimula sa isang hindi ordinaryong pagdating. Sa kalsadang puno ng putik, huminto ang isang lumang delivery van. Ito ay Cargo Forwarding Company. Sa likod nito, isang malaking balikbayan box. Kulay asul. May marka ng From USA at pangalan ng pamilya de la Peña. Ma'am, may padala po kayo mula sa Amerika. Pakicheck na lang po ang resibo. Sambit ng delivery man. Lumabas si Lorna de la Peña, isang simpleng may bahay. Habang tanga ng sanggol niyang si Ella, sumunod siya sa asawang si Ben. Pawisan at kakarating lamang mula sa trabahong construction site. Pagkakita nila sa kahon, parang may tuwang dumating at pagod na biglang nawala. Sa probinsya, ang balikbayan box ay simbolo ng pagmamahal mula sa malayo. Mga pasalubong, mga pangarap na nakakahon. Pero sa pagkakataong ito, may laman itong higit pa roon. O ayan Ben, galing kay Tia Marites. Sabi ko na nga ba, hindi makakalimot yun. Masayang sabi ni Lorna. Isa-isang binuksan ang mga kahon. May tsokolate, sabon, mga delata, mga t-shirt at laruan para kay Ella. Habang binubuksan nila, may narinig silang kakaibang kalansing mula sa ilalim ng pinakamalaking kahon. Nilapitan ito ni Ben. Oh, ano tong mabigat sa ilalim, Lorna? Inangat ni Ben ang isang lumang manika. Halos isang talampakan ng taas, gawa sa kahoy at porselana. Naka-Filipina na ito, kulay puti at pula, at ang mukha ay tila nakangiti, pero malamig ang mga mata. Parang may buhay. Ang ganda naman ito. Siguro, regalo to ni Tia para kay Ella. Sambit ni Lorna. Inilagay ni Lorna ang manika sa tabi ng kuna ng sanggol. Walang nakapansin na habang ginagawa iyon, bahagyang gumalaw ang ulo ng manika. Halos hindi ito halata. Pagsapit ng gabi, tahimik ang paligid. Sa labas, umuulan pa rin. Ang pamilya de la Peña ay mahimbing nang natutulog. Ngunit may mga tunog na hindi bahagi ng karaniwang gabi. Sa sala, maririnig ang mahinang yapak na tila bata. Sa bubong, parang may naglalakad ng dahan-dahan. Paikot-ikot, paulit-ulit. Sa kwarto ni Ella, ang ilaw sa baby monitor ay kumikislap. Ang manika, ito'y nakaupo pa rin. Pero ngayon, nakaharap na ito sa kuna. Tulog na anak. Huwag kang matakot. Isang mahinang boses na tila galing sa hangin. Napabalik si Lorna. Walang tao, pero malamig ang paligid. Ito'y tila amoy na sunog na kahoy na galing sa labas. Tiningnan niya ang manika. Nakatingin pa rin, pero ngayon ay tila mas malalim ang mga mata. Wala siyang sinabi. Ipinagkibit balikat na lamang. Kinabukasan, nagising si Lorna at napansin ang kakaiba. Ang manika ay wala na sa kanyang pwesto kagabi. Nasa sahig ito sa tabi mismo ng kuna ni Ella at nakatingin sa bata. Ben, baka ikaw yung naglipat ng manika. Umiling si Ben at sumagot. Ha? Di ah. Baka si Aling Bebang. Si Aling Bebang ang kanilang kasama sa bahay. Ngunit ayon kay Bebang, hindi siya pumasok sa kwarto kagabi. Sinabihan pa niya si Lorna na parang may kakaibang bagay siyang napapansin.
Ma'am, kaninang madaling araw, parang narinig kong may batang tumatawa sa labas. Kala ko si Ella, pero tulog naman siya eh. Pero ma'am, yung manika parang kumurap. Natahimik si Lorna. Hindi na niya ito pinansin. Ngunit sa loob-loob niya, may malamig na kilabot na gumagapang sa batok. Kinagabihan, habang nagtitimpla si Lorna ng gatas ng anak, narinig niya ulit ang tunog mula sa sala. Walang nakikita sa paligid, pero mula sa baby monitor, may gumalaw sa tabi ng kuna. Ang manika. Dahan-dahan itong tumagilid, nakatingin kay Ella. At sa loob ng kamera, tila ngumiti ito. Dali-daling tumakbo si Lorna papuntang kwarto. Ngunit nang buksan niyang ilaw, tahimik. Ang manika ay nakaupo muli sa dati nitong pwesto. Tila walang nangyari. Ang sanggol ay payapang natutulog. Subalit sa dingding, may mga marka ng kamay. Maliliit at kulay abo. Parang abo ng sunog. Ano to? Tanong ni Lorna sa sarili. Kinabukasan, nagpa siya si Ben na tawagan si Tia Marites sa Amerika. Habang naka-loudspeaker, pinakinggan nilang mag-asawa ang boses ng tiyahin. Tia Marites, maraming salamat po sa padala ha. Natuwa si Lorna. Ang daming pagkain. May manika pa nga para kay Ella. Mula sa telepono, nagulat si Tia Marites. Ha? Anong manika? Hindi ako nagpapadala ng ganyan. Ngunit ang linya ay malabo at hindi sila nagkakaintindihan. Ano po Tia Marites? Hindi kita marinig. Ang gulo ng linya. Andito po Tia. Naka-Filipiniana pa nga. Galing po sa balikbayan box na binigay nyo. Kahit malabong linya, medyo naintindihan ni Tia Marites ang sinabi ni Ben. Hoy Ben, Lorna, makinig kayo. Hindi ko pa nga napapadalang box ko. Kakapuno ko pa lang niyang kahapon. Biglang naputol ang tawag at hindi nila naintindihan ang sinabi ng tiyahin. Nagtataka ang dalawa kung ano ba ang sinasabi ng kanilang tiya. Ang bahay ng mga De La Peña ay dating puno ng tawanan. Pero mula nang dumating ang balikbayan box, may kung anong malamig na presensya ang sumingit sa kanilang gabi. Ang hangin ay tila mabigat at ang bawat ingay ay may kasunod na bulong. Hindi nila may paliwanag. Lumipas ang 2 araw mula nang makausap si Tia Marites o marahil mula nang maputol ang tawag bago pa ito makatapos ng salita. Simula noon, walang araw na naging tahimik ang kanilang buhay. Si Lorna, kahit pagod, ay hindi nakakatulog ng mahimbing. Tuwing isasara niya ang ilaw, may mahina siyang naririnig na himig. Mga salitang may lungkot sa bawat tono. Hulog na anak. Huwag kang iiyak. Pagkatapos ng himig, susunod ang iyak ni Ella. At kapag tinitingnan niya ito, gising ang bata, nakatitig sa dingding at sa direksyon ng manika. Ben, naririnig mo ba yun? Mahinang bulong ni Lorna. Inaantok pa si Ben. Layan Lorna. Hangin lang yan. Tulog ka na. Pero alam ni Lorna na hindi yun hangin. Hindi rin basta panaginip. Sa tuwing didilim ang paligid, naroon ang tinig. Palapit ng palapit. Parang may hinahanap. Kinabukasan, habang nililinis ni Aling Bebang ang sala, napansin niyang may abo sa ilalim ng mesa. Maliit na bakas ng paa, parang sa bata, papunta sa hagdan. Sinundan niya iyon hanggang makarating siya sa kwarto ng sanggol.
Ma'am Lorna, baka gusto niyo pong makita ang nakikita ko. Marahang sabi ni Aling Bebang. Nang pumasok si Lorna, natigilan siya. Ang manika nakatayo na ngayon sa tabi ng kuna, nakaharap sa pinto. Tila ba naghihintay sa kanila. Sa gilid ng bibig nito, may bahagyang itim na marka na parang usok. Baka nilaro lang ni Ella, sambit ni Lorna. Oh, pero ma'am, si Ella hindi pa marunong maglakad. Sagot naman ni Aling Bebang. Lumipas pa ang 3 araw. Ngunit kahit anong pilit ni Ben at Lorna na bumalik sa normal na buhay, ay hindi na sila makatulog ng payapa. Tuwing gabi, may mga yabag sa kisame na may halakhak ng bata. May tinig ng babaeng umiiyak. Ang sanggol na si Ella ay madalas nagigising 10 oras ng gabi. Umiiyak din habang nakaturo sa manika. Kaya isang umaga, nagpasya si Ben. Oras na para alamin kung saan talaga nanggaling ang balikbayang box. Binitbit ni Ben ang resibo at tracking number. Nagtungo siya sa opisina ng Global Pinoy Cargo sa Dasmariñas, Cavite. Isang lumang gusali, amoy alikabok at tila matagal nang hindi ginagalaw ang mga papel sa mesa. Good morning po. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Sambit ng receptionist. Good morning din po. Gusto ko lang pong alamin kung itong shipment na dumating sa amin talaga bang galing sa tiyahin ko. May kakaiba kasi. Ito po yung tracking number. Sir, teka lang po ha. Ang numero po na ito ay matagal nang deactivated. Nasa listahan ng abandoned cargo shipments. Sagot ng receptionist. Nagulat si Ben. Abandoned? Pero dumating yung box sa amin. Ilang linggo na nga nakakalipas. Patuloy na nag-research ang receptionist. Pakiantay lang po. I-check ko po sa records namin. Habang naghihintay, napansin ni Ben ang lumang pader ng opisina. May mga nakasabit na lumang larawan ng mga kargamentong hindi na ipadala. At isa sa mga iyon, nakita niya ang pamilyar na marka. Shipment 4078, Rosalinda Santos, Los Angeles, California. Nagulat si Ben. Rosalinda Santos? Biglang may lumapit sa kanyang manager ng opisina, isang matandang lalaking nakasalamin. Sir, yan ang shipment number. Matagal na po yung nakatenga. Ayon sa record namin, nasawi daw sa sunog ang sender bago pa ito mapadala dito. Takang-taka si Ben. Nasawi? Paano nangyari yun? Bale, house fire sa California po. 20 years ago. Pamilya raw ng 3, mag-asawa at isang anak. Hindi na makontak ang nagpadala, kaya natabunan na lamang sa warehouse. Pero nitong mga nakaraang buwan, may nag-report na may mga nawawalang cargo truck na naghahatid ng mga lumang box. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin matrace ang mga ito. Kalmadong sagot ng manager. Tahimik si Ben. Ang piraso ng papel sa kamay niya ay tila bumigat. Umuwi siyang tila hindi makapaniwala. Sa jeep pa uwi, iniisip niya ang larawan ng babaeng nakita niya sa sunog na litrato. Ang ngiti nito at ang pagsulat na para kay Anna May. Sino nga ba siya? At bakit dumating ang kahon makalipas ang 20 taon? Sa bahay, nadatnan niya si Lorna na may hawak na lumang album. Mga kakaibang ekspresyon sa mukha nito. Takot, ngunit may halong awa. Ben, habang inaayos ko yung mga gamit ni Ella, pinahulog na papel galing sa ilalim ng manika. Nagulat si Ben. Ano yun?
Inabot ni Lorna ang papel, isang lumang resibo ng cargo, at sa likod nito may nakasulat na tinta na halos nabura na. Nakasaad dito, "Para sa anak kong si Anna May, huwag mong kalimutan si Mama." Biglang sumiklab ang kandila sa altar. Parang may dumaan na malamig na hangin sa buong bahay. Ang mga aso sa labas ay tahol ng tahol. At mula sa itaas, may narinig silang mabagal na kaluskos. "Lorna, naririnig mo ba yun?" Pabulong na tanong ni Ben. Dahan-dahan silang umakyat. Bawat hakbang sa hagdan ay may tunog na parang basag na kahoy. Pagdating sa kwarto, nakita nilang nakabukas ang aparador. Ito'y kung saan nila muna itinago ang manika. Sa loob, wala na ito. Ngunit sa ibabaw ng kama, may mga bakas ng paa. Maliliit, gawa sa abo. "Ben, ang manika!" Sambit ni Lorna, napigil ang hinga. Doon nila nakita. Nakatayo sa gilid ng kama. Nakaharap sa kanila, at sa tabi nito ay may lumang litrato na hindi pa nila nakita. Larawan ng babaeng nakasuot ng uniforme ng kasambahay. Yakap ang isang batang babae na halos 1 taong gulang pa lamang. Sa likod ng larawan, nakasaad, "Rosalinda and Anna May, Los Angeles, 2013. Lumipas ang ilang minuto, walang nagsalita, hanggang sa maramdaman nilang may amoy ng sunog. Tiningnan nila ang paligid, ngunit walang apoy, pero makapal ang amoy ng usok. Sa salamin ng aparador, may lumitaw na mga titik, parang isinulat gamit ang abo. "Iuwi mo ko," saad ng sulat. Kinabukasan, lumapit si Lorna sa simbahan. Ikinuwento niya sa paring matanda ang mga nangyayari. Tahimik lang ito habang nakikinig. "Anak, may mga kaluluwang hindi natatapos ang paglalakbay. Kung totoo ang manika ay galing sa nasunog na bahay, baka kaluluwa ito ng may-ari at nakakapit pa diyan." "Pero bakit sa amin napunta, Father?" Napatingin sa malayo ang pari. "Siguro ay dahil may bata kayong kasing edad ng anak niya. Baka gusto niyang umuwi kahit sa ibang anyo." Habang papalabas si Lorna, napatingin siya sa estatwa ng Birheng Maria. Sa paanan nito, may maliit na bagay, isang pearl na hairpin. Kapareho ng suot ng manika noong dumating ito. Kinabahan siya. Kinuha niya yon at agad umuwi. Pagdating niya sa bahay, wala si Ben. Nasa trabaho pa. Mag-isa siyang nag-aalaga kay Ella. Ngunit habang pinapatulog niya ang bata, may narinig siyang boses. Hindi na mula sa labas, kundi sa mismong likuran niya. Salamat sa pag-aalaga sa anak ko." Nang lingunin niya, walang tao. Pero ang manika, nakaupo sa silya, nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito'y tila umiilaw sa ilalim ng dilim. Nilapitan ni Lorna ito nang nanginginig. Sa ilalim ng saya ng manika, may nakaipit na papel. Binuklat niya ito. Isang kopya ng death certificate ng isang babaeng nagngangalang Rosalinda Santos. Namatay sa sunog noong 2003 sa Los Angeles, kasama ng asawa at isang batang babae. Pero sa dulo ng dokumento, may kakaibang tala. Ang katawan daw ng bata ay hindi natagpuan. Hindi natagpuan? Ibig sabihin... Sa sandaling iyon, bumukas ang ilaw sa bahay. Mag-isa. Ang TV ay nag-on
at nag-play ng static na noise. Sa pagitan ng ingay, may boses ng babae. Hindi ko siya naiuwi. Tulungan mo ko. Tumakbo si Lorna palapit. Nang pulutin niya ang manika, may tumulong luha sa mga mata nito. Hindi tubig, kundi abo at luha. Tahimik siyang napaatras, niyakap ang anak at tumitig sa manika. Ang mga labi nito ay bahagyang gumalaw at narinig niya ang huling salitang dumaan sa hangin. Huwag mo siyang hayaang maiwan gaya ko. Doon, napagtanto ni Lorna ang katotohanan. Ang balikbayan box ay hindi basta padala. Ito ay libingan ng isang pangako, ng isang inang hindi na nakauwi. At sa bawat pag-ikot ng gabi, ang bahay ng mga De La Peña ay patuloy na binabalikan ng hangin na may kasamang tinig. Isang tinig na nananabik sa salitang anak. Tulog na anak. Uuwi na si mama. Kinabukasan, tulala si Lorna. Halos walang tulog. Habang inaalagaan niya si Ella, may mga pagkakataong nakikita niyang may babaeng anino na nakatayo sa bintana. Nakatingin sa kanila na parang nagbabantay. Hindi niya alam kung matatakot o maaawa ba siya. Hanggang sa isang gabi, muling nanaginip si Lorna. Sa panaginip nito, nasusunog ang isang bahay. Naroon si Rosalinda. Yakap-yakap ang batang umiiyak. Naghahabol sila ng hininga. Tumatakbo, ngunit biglang bumagsak ang kisame. Anak, takbo na! Takbo! Huwag kang lalapit kay mama! Sigaw ni Rosalinda. Bago tuluyang lamunin ng apoy ang paligid, itinapo ni Rosalinda ang manika sa labas ng bintana. Ang katulad na manika na nasa bahay nila ngayon. Pagkatapos, lumaki ang apoy at nagsara ang lahat. Pagkagising ni Lorna, nasa tabi niyang manika. At sa kamay nito, may piraso ng sinunog na tela na may nakasulat na pangalan. Anami Santos. Pinakita ni Lorna kay Ben ang natagpuan. Nagpasya silang tawagang muli ang cargo company, ngunit sinabi ng empleyado na may nakasama pang dokumento sa lumang file, isang old shipment manifest na may listahan ng address sa California. Ang address ay lumang bahay ni Rosalinda, ang nasunog 2 dekada nang nakalipas. Sa tulong ng kanyang tiyahing si Marites sa Amerika, nalaman nilang may natitirang record ang isang bata, ang anak ni Rosalinda na si Anami. Di umano'y nailigtas ng mga kapitbahay ito at dinala sa foster care. Ibig sabihin, buhay yung bata, sambit ni Ben. Pero, baka yun yung gusto niyang iparating. Gusto niyang makitang ligtas ang anak niya. Sagot naman ni Lorna. Kinagabihan, muling nagpakita si Rosalinda. Ngayon ay malinaw na. Hindi na abo, kundi parang anyong tao. May liwanag sa paligid. Nakaupo siya sa tabi ng kuna ni Ella. Pinapanood ang bata habang natutulog. Ang bait ng anak mo. Para siyang si Anami. Pero hindi ako makaalis hanggat hindi ko siya nakikita. Sambit ng multo ni Rosalinda. Lumapit si Lorna nang nanginginig ang boses. Rosalinda? Tutulong kami. Ipapangako kong hahanapin namin ang anak mo. Ngumiti ang kaluluwa. Ang luha nito'y bumagsak sa kamay ni Lorna at ang tumama sa balat nito ay lamig na parang tubig na galing sa ulan. Pagkatapos noon, unti-unti itong naglaho, kasabay ng pagpatay ng ilaw at pagbalik ng katahimikan.
Kinabukasan, napansin ni Ben ang isang kakaibang bagay sa pinto ng bahay na may nakapaskil na sulat sa lumang papel. Walang naglagay pero malinaw ang mensahe. Mag-ingat kayo. Hindi lang ako ang naghihintay. Nanginginig nilang binasa ang huling linya at sa sandaling iyon, biglang nagsara ang pinto. May narinig silang tinig ng batang babae sa labas. Mama! Mama! Dito lang ako. Tumakbo si Lorna palabas, ngunit wala ang bata. Tanging ang hangin, ulan at isang maliit na laruan. Isa ulit, maliit na hairpin na may initial na AMS. Ana May Santos, mahinang banggit ni Ben. Sa sandaling iyon, lalong tumibay ang loob nila para hanapin ang anak ni Rosalinda. Habang sinusubukang patulugin ni Lorna si Ella, napansin niyang umiikot ang manika ng mag-isa sa mesa. Tumingin ito sa kanya at sa bibig nito, unti-unting lumabas ang mga salitang, Mama! Nandito lang ako. biglang namatay ang lahat ng ilaw. Sa dilim, nakita niya ang dalawang anino, isang babae at isang bata. Magkahawak ang kamay, nakatayo sa dulo ng kwarto. Ngumiti ang babae habang tinatapik ang ulo ng bata. Salamat, Lorna. Pero hindi pa tapos ang lahat. Pagtingin ni Lorna sa manika, wala na ito sa mesa. Nasa kuna na muli ni Ella, nakahawak sa kamay ng sanggol. At sa dingding, may mga titik na nabuo sa abo. Hanapin mo siya. Ang isang ina, kahit patay na, ay hindi titigil hanggat hindi natatagpuan ang anak. At ang bahay ng mga De La Peña ay hindi lamang tirahan ngayon. Ito'y tulay ng dalawang kaluluwang matagal nang naghahanap sa isa't isa. Sa dilim ng gabi, habang umiihip ang hangin sa labas, maririnig mo ang parehong awitin na paulit-ulit. Tulog na, anak. Si Mama nandito lang. Pagkatapos ng gabi ng pagpapakita ni Rosalinda at ng batang anino, hindi na alam ni Ben at Lorna kung kanino lalapit. Ang bahay ay tila may sariling buhay. Bukas mag-isa ang pinto, gumagalaw ang mga kurtina kahit walang hangin, at minsan maririnig nila ang tinig ng babae sa kusina na parang nagdarasal. Si Ella, ang sanggol, ay mas madalas nang umiiyak tuwing gabi. Parang may nararamdamang hindi nakikita ng mga mata. Sa bawat iyak niya, ang manika ay tila nakatingin din. Mabagal ang pag-ikot ng ulo, parang sinasabayan ang bawat hinga ng bata. Ben, hindi ko na kaya to. Araw-araw may kakaiba. Kailangan na nating humingi ng tulong. Sambit ni Lorna. Sige, may kakilala akong albularyo, si Mang Domeng. Kinabukasan, nagtungo sila sa bahay ni Mang Domeng, isang matandang albularyo na kilala sa buong Cavite. Ang bahay niya ay luma, amoy insenso at yerba buena, at sa paligid ay may mga kandila na tila hindi nauubos. Oh, sabihin ninyo, ano bang nangyayari? Malalim na boses ni Mang Domeng. Ikinwento lahat ni Lorna, ang balikbayan box, ang manika, ang mga bulong, at ang mga pangyayaring paulit-ulit na nagpapakita ng kaluluwa ni Rosalinda. Tahimik lang si Mang Domeng. Pagkatapos ng kwento, dahan-dahan niyang isinawsaw ang kanyang daliri sa langis at pinahid sa noo ni Lorna. Hindi masamang kaluluwa ang nasa manika. Inasya. Hindi makaalis
dahil may iniwang pangako. Ngunit kung hindi siya maipapahinga ng maayos, maaari kayong madamay. Natatakot na nagtanong si Ben. Ano pong dapat gawin namin? Ay, hanapin niyo ang anak. Pero bago yun, kailangan natin ng alay. Alam na ng mag-asawa na talagang dapat hanapin ang anak. Ngunit talagang pumunta pa sila kay Mang Domeng para siguraduhing tama ang mga hakbang na gagawin nila. Oh, isaboy niyo to sa paligid ng bahay bago pa lumubog ang araw. Ialay niyo sa kanya ang isang dasal at isang ilaw. Isang kandila na hindi dapat mamatay magdamag. Mang Domeng, makakatulong po ba talaga to? Tanong ni Lorna. Kung tatanggapin niyang dasal, titigil siya pansamantala. Pero tandaan, kapag nagalit, hihingi siya ng kapalit. Isang buhay! Kapalit ang kanyang pag-alis. Ginawa nilang utos ni Mang Domeng. Isinaboy nilang asin sa paligid ng bahay. Sinindihan ang kandila sa altar habang dasal ni Lorna ay paulit-ulit. Rosalinda, kung naririnig mo ko, ipinapangako kong hahanapin namin ang anak mo. Sinabi ko na yun sa'yo dati pero tototohanin namin to. Patawarin mo kami kung hindi ka namin naintindihan kaagad. Lumakas ang hangin at sabay na nagliyab ang kandila. Sa loob ng apoy, sandaling lumitaw ang mukha ni Rosalinda. Nakangiti. Ngunit sa mga mata nito'y nagpapahiwatig. Hindi pa tapos ang lahat. At bago tuluyang lumamig ang gabi, isang tinig ang narinig mula sa hangin. Hanapin niyo siya bago ko hanapin ang dilim. Matapos gawin ang mga ritual ni Mang Domeng, naging tahimik ang bahay ng mga De La Peña. Wala nang yapak, wala nang bulong, ngunit sa bawat pagpatay ng ilaw, naroon pa rin ang pakiramdam ng presensya. Parang may umaantabay, naghihintay. Ben, sinabi ni Mang Domeng na hanapin natin ang anak ni Rosalinda. Paano tayo magsisimula? Si Tia Marites, tatawagan ulit natin siya. Baka may nakalap na siyang impormasyon tungkol kay Ana May. Sagot naman ni Ben. Tumawag sila kay Tia Marites at kinuwentong lahat. Tahimik ito sa kabilang linya. Pagkatapos, ilang sandali, nagsalita siya. Ay, alam ko na yung pangalang Rosalinda. Nakapagtanong-tanong ako at naalala ko na. Kasamahan ko siya noon sa bahay ng amo ko sa Los Angeles. Mabait na babae. Lagi niyang kinukwento ang kanyang anak na si Ana May. Pero nang masunog ang bahay nila, akala namin silang tatlo'y namatay na. Pero may kumalat na tsismis noon na may batang nailigtas ng kapitbahay at baka yun ang anak niya. Muling nagliwanag ang pag-asa ni Ben at Lorna. Tinulungan sila ni Marites na makipag-ugnayan sa Filipino Community Center sa San Diego. At makalipas ang 2 linggo, may natanggap silang mensahe mula sa isang babae. Ang pangalan ng babae, Melissa Rivera. Sa kanyang mensahe, sinabi niyang siya raw ay ampon at ang orihinal niyang pangalan ay Ana May Santos. Ben! Siya yun! Siya yung anak ni Rosalinda! Nagulat si Lorna. Kaagad silang
nag-set ng video call. Pagbukas ng kamera, isang dalagang Amerikana na may lahing Pinay ang nakita nila. Maamo ang mukha, ngunit halatang kabado. Sino po kayo? Tanong ni Melissa. Melissa, may gusto lang kaming ipakita. Mahinahong sagot ni Lorna. Ipinadala ni Lorna ang larawan ng manika. Sandaling natahimik si Melissa. Nang muli itong tumingin sa screen, tumutulo na ang luha. Yan po ang manika ni Mama na nakikita ko sa mga larawan. Ang tawag niya dyan ay Maria Clara. Nang gabing nasunog ang bahay, sinabi niyang dadalhin niya sa akin yan kapag umuwi siya. Pero hindi na siya bumalik. Marami ako nabasa na mga liham niya na babalikan niya ako kung may oras man na magkahiwalay kami. Sa likod ng boses ni Melissa, tila may humaplos na malamig na hangin sa mikropono. At sa screen, sandaling nag-flicker ang isang imahe. Isang anino ng babae ang lumitaw sa likod niya. Nakangiti, nakasuot ng lumang Filipiniana. Rosalinda? Nanginginig na sabi ni Lorna. Mama, kung nandyan ka, patawarin mo ako. Lumuluhang sabi ni Melissa. Sandaling tumahimik ang paligid. Ang imahe ng babae ay dahan-dahang naglaho. Kasabay nito ang pagliyab ng kandilang nakapatong sa altar ni Lorna. Sa unang pagkakataon, pakiramdam nila ay may kaluluwang nakahinga ng maluwag. Ngayon, alam na nila ang katotohanan. Si Rosalinda Santos, ang OFW na nasawi sa apoy, ay sa wakas natagpuan ng anak na matagal niyang hinahanap. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may isang tanong na nananatili. Kung natagpuan ng kanyang anak, bakit ang manika ay nananatili pa rin sa bahay ng mga De La Peña? Kinabukasan, nagpasya silang ibabaon ng manika. Tinawagan nila si Mang Domeng upang muling humingi ng tulong. Kung natagpuan ng anak, kailangan na nating ibalik ang kaluluwa sa kapayapaan. Hindi lang sa takot, kundi sa pasasalamat. Nagsindi sila ng mga kandila sa bakuran. Naglagay ng bulaklak at larawan ni Rosalinda Santos na ipinadala ni Melissa mula sa Amerika. Ang hangin ay malamig ngunit payapa. Lumipas ang ilang linggo. Tahimik na muli ang bahay ng mga De La Peña. Si Ella ay masigla na at tuwing dadaan sa ilalim ng puno ng mangga, parang may kinakausap siya. Nakangiti at kumakaway. Ben, tuwing naglalaro si Ella, parang may kinakausap siyang bata. Sambit ni Lorna. Hayaan mo na siya. Baka ang mga anghel yun. O baka naman si Rosalinda nagbabantay. Sa sandaling iyon, napatingin si Lorna sa puno. May maliit na bagay na kumislap sa lupa. Pinulot niya ito. Ito isang pearl na hairpin. Ang parehong suot ng manika nung una nila itong makita. Hindi siya natakot. Ngumiti siya at bumulong. Salamat, Rosalinda. Ngayon nakauwi ka na. Kinagabihan bago matulog, pinatay ni Lorna ang ilaw at tumingin sa labas ng bintana. Sa ilalim ng buwan, tila may dalawang anino ng babae at bata. Naglalakad palayo sa bakuran. Magkahawak kamay, patungo sa liwanag. Wakas. At yan ang storya
ng paglalakbay ng isang ina. Ang Balikbayan Box na minsang nagdala ng lagim ay naging daan upang muling magtagpo ang dalawang kaluluwang pinaghiwalay ng trahedya. Type yes kung nagustuhan niyo ang ating kwento. At kung may real life stories kayo tungkol sa horror, baka gusto nyong i-feature to sa ating channel. Huwag kalimutan mag-comment ng inyong email. At pakiusap, para sa mas madami pang libreng videos, please like, share, comment, at mag-subscribe na kay Kuya Bangis.